Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. May nag-request lang ako kasi nito eh. Ayoko na sana. Itong si Leon Guerrero. No, magbigay daw ako ng komento ko rito kay Leon Guerrero. No? Di magbibigay tayo. Siguro, magbibigay din kayo mga boss. No? Sana magustuhan niyo yung reaksyon ko. Yung aking komento. Pakinggan mo natin. Kaya, gamit na naman ho tayo ng ni Kabunyog. Attorney Enzo Recto. Kakampi ng kasinungalingan. Ngayon natin. Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Lito Lapid, umalma, hindi raw pogo protector, sabi dito. Dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng... Wala naman mo siya sinasabing pangalan, Basta, si Attorney Toto Kausing ho ito. Attorney na, engineer pa, kabunyog po natin yun si Attorney Toto Kausing. Pakinggan natin si Leon Guerrero. Pogo na 46 na building. Ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito na wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at hindi po nakapangalan ang lupang 10 hektarya dyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag-resign bilang senador. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito kinakuha ko po itong rec. Pati sa NBI, nagsumbong pa Leon Guerrero. Ako ba? Sakit ulo ko sa'yo. Sige, tuloy mo. Board nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, 6 po ang may warrant. Kaya nananawagan po ako kay Jaime. Alam niyo mga boss, itong si Leon Guerrero, napakarami na akong tumitira dito. Chairman daw to ng Committee de Silencio. Mga kung ano-ano, sayang ang pinasweldo. Tagabutas ng bangko. Hindi naman siya umiiyak. Ngayon lang umiiyak, no? Naliliitan ka ba kay Atty. Toto Kausing? Santiago, Director. Sana pagtungunan niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito. Maraming salamat po. Sobra ka na Engineer Toto Kausing, ikaw talaga. Pero palagi ko mga boss, hindi naasahan ni Engineer Toto Kausing ito. Kasi sa dami na nga tumitira dito sa kay Leon Guerrero na ito At itong si Leon Guerrero, nung nabubuhay pa si Kaper si Lapid, pulutan ho ito Ang talagang main dish ni Kaper si digong nyo. Pero itong mga ito, mga pulutan niya ho ito Oo. Dito Lapid, yan sila Rimulya, sila Bantag, mga pulutan ho niya yan kumbaga dessert pa nga, kumbaga sa pagkain Pero talagang pinakakanin niya si digong nyo, yung mga Duterte. Tuloy. Madam Chair, pasensya na po kanina, medyo na-excite lang ako at medyo nadala ako ng emosyon ko na gusto ko na kagad magtanong. Pasensya na po. Walang problema po, Sen. Lito. Hindi pa pala na-acknowledge ng mga resource person natin. Pasensya na po. Gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger Gigil na gigil talaga si Leon Guerrero. Tuloy mo. Na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito Pine-personal ako na... Kao naman, Atty. Toto Kausing, pinipersonal mo ba siya? Hindi. Maraming topic si Atty. Toto Kausing, Leon Guerrero, hindi lang ikaw. Marami. Mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Yun ang mga ni Atty. Toto Kausing. Hindi lang ikaw pinipersonal, Leon Guerrero. Tuloy mo. Tatawa ko rito, parang bata. Pilit niyang sinasabi na involved po ako
dito sa Pogo sa Porac na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na na tinatayuan ng Pogo. Alam mo, Leon Guerrero, kung ako sa'yo, dapat nasanay na tao sa'yo sa hindi ka na nga, sabi mo nga, hindi naman ka dapat pumupunta, hindi ka ma-attend ng mga ganyang klaseng hearing dahil wala ka naman panahon dyan O, di ba? Pero tinira ka di ba? Parang ganun. Parang bata. Sana kinasuhan mo lang si Atty. Toto Kausing. Na sinisira ang iyong pagkatao. Ganun. Cyber libel. Ganun. Nagkita kayo sa korte, hindi niya ka nag-iiyak Sa Porac. At protector daw ako ng Pogo doon sa Porac. Siguro alam din ni na kung hindi, hindi. Kaso ka, ganun. Hindi yun dyan ikaw naman, Leon, may hearing dyan sa Senado na yan tungkol nga sa Pogo. Pero teka, chairman yata ng Game and Amusement to sabi ni Attorney Enzo dapat ikaw ang nandiyan dyan, hindi sila Senadora Risa Ontiveros saka si Win Gatchalian at wala kang ginagawa. Ngayon, kung pwede siguro, kaya wala, sabi siguro nila, kaya walang ginagawa to, chairman ka, committee mo yan yung Game and Amusement na yan, di ba? Kung wala kang ginagawa, kaya ang akala siguro, talagang involved ka dyan, dahil di ka bumabanat dyan ngayon, nasanggi yung pangalan mo na napakalinis para sa'yo, bigla ka sumingit dyan, ginulo mo yung investigasyon dyan Sa totoo lang ginulo niya ito yung investigasyon nila Senador Risa Ontiveros. Oo. Dahil nga nagsusumbong siya. Sinusumbong niya si Toto Kausing. Okay na Japan. Tuloy. Naririnig din ni Mayor. Si Mayor din tinitira din doon. At saka si Engineer. Nagkaroon na po ng nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair. Yeah. Na kami ang protector ng Pogo sa Porac. Siguro naintindihan. Kasi si Senator Win Gatchalian, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas. Sabi mo, pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, ilan ba ang building do sa 10 hectares? Layo naman, Leon Guerrero. Ang tinatabig mo, yung mga nakitang karumal-dumal, sabi mo, nakita ni Senator Win Gatchalian. Biglang tatanungin mo, yung Engineer Glenn, ilan ang building doon? Ano ba? Sabi niya, nakita raw niya report ni Win Gatchalian, may nakita raw na karumal-dumal, mga doon sa Porac. Biglang ang tinanong niya, yung engineer, ilan bang building yung meron doon? Wala talaga to. Hectares na doon sa Porac. Good morning po, Your Honor. Good morning, Good Engineer afternoon po. Lansangan. Please proceed. Base po dun sa mga application namin, 42 buildings po, yun nandun po. Hindi 46 Hindi po, kasi yung unang application nila po, baka Sabi na nga, 42. 46 pa siya. Ngayon ko sa'yo. appreciate po na na-separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang building lang. Isang application lang po, isang building yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung ilan hanggang 46 daw Daw Yung po kasing application po nila, Your Honor, bali 3 phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong... Teka, hindi ba taga-Porac ka, Senador? Ba't hindi mo minomonitor? Ang liit-liit daw ng Porac sabi. Hindi na masyado malaking lugar yan Bayan niyang Porac na yan Thai Court Complex. Yung pangalawa pong application nila is yung 28 buildings at saka yung huli po, yung 13 buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? Base po dun sa mga Pinatayuan ng Pogo ngayon. base po dun sa mga application sa amin po yung mga Cruz siblings po. Bakit sabi niya yung South 99 yata?
kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Okay, Mayor, kay Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandyan? Mayor Capil. And alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo po masagot yung mga tanong ni Sen. Lito, bibigyan daan po ng Chair. So please proceed po. Salamat po, Madam Chair. Mayor, tanong Apo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung may-ari ng lupa na 10 hektarya? Apo, thank you po, Senator Lito Lapid. Ang may-ari po ng lupa sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. They can check on the LRA, on the title of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektaryang kinatatayuan ng Pogo. Engineer Toto Kausing, kung hindi ka pa pala iniugnay doon, hindi pa mapapanis ang laway talaga nito si Rion Guerrero eh. Hindi nagsasalita to. Kalahin mo napagsalita mo. Ay nako, Engineer Toto Kausing. For Senator po yan ang mga boss, mga subscriber ko ha. Tulungan po natin si Atty. Toto Kausing sa Senado. Oo. Para maganda, no? Go, na 46 na building. Ngayon, ang tanong ko, masasabi mo ba sa At si Atty. Enzo Recto, bunyog po, party list. kapuluhan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan Hindi na ba? dinidiin nila? Actually, it's very unfair to both of us. Ikaw naman, Mayor, tinatanong ka nga kung siya ba ang may-ari ng lupang yan. Ang sagot mo naman, actually, Senator, it's unfair to both of us. Oo, hindi lang. Ang layo na sagot mo eh. Mayor, oo, hindi lang. Tanong sa'yo eh, ako ba ang may-ari ng lupa na yan? Dapat, hindi po. Ano yung, kaya nagkakabukingan eh. Ito si Mayor na to, si Kapil, inaano siya rito sa Senado. Dahil yun nga, bakit hindi niya alam na at saka ayaw siyang papasukin daw sa Pogo. Oo. Kaya sabi ni Win Gatchalian na, ikaw ang mayor, ay ka papasukin? Pwede ba yun? O, diba? Ganon. O, tuloy mo, Mayor Kapil. Senator, pati po ako sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na bahay po ako doon. Ay categorically Nagsumbungan sila no? Yung mayor sa kay senador. Ang tinatanong lang sa'yo kung siya raw may-ari. Ikaw naman nagsumbong ka rin kay senador. Patay tayo dyan. Oo. Mayor Kapil. deny that hindi po tayo ang may-ari ng lupa o doon po sa kinatatayuan ng Lucky South ng Pogo po. Hindi po kayo ang may-ari, Senador. Yun ang gusto kong malinawan po dito na wala akong kinalaman dyan. Yun. Ang tanong lang sa'yo, Mayor kung siya may-ari, haba naman ang sagot mo. Kaya inulit ni Leon Guerrero. Ang tanong ko sa'yo, ako ba may-ari? Hindi po, Senador. Ikaw naman, Mayor, ikot-ikot ka pa eh. Alam mo, Mayor, tuwing magkikita tayo, paminsan-minsan siguro, minsan isang taon, di tayo nakikita. Bilang nung naupo ka ng Mayor, minsan nakikita tayo, ang mga intention mo sa Porac ay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang... Nag-anuhan sila, no? Nagpupurihan na silang dalawa. Napakaganda ka na intention mo sa Porac. Kaya nagkapasok-pasok yung Pogo dyan, ha? Porac after 5 years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga Porac din ako. Nabanggit niya pa si Bongbong, ha? Ang pangarap niyo, naalala niya pala yun, mga boss. Ang sabi ni Bongbong,
Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Ang pangarap namin palayasin mo sa totoo lang. His Excellency, ang pangarap namin mapalayas mo yung China rito. Totoo. Wala naman nangyayari. Tayo pinapalayas. Tuloy-tuloy, Leon. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito na wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at hindi po nakapangalan ang lupang 10 Pero napanood ko yung kay Atty. Toto Kausing. Leon, yung palang asawa mo, manager diyan sa Pogo. Ayon kay Engineer Toto Kausing, may dokumento. Nagalit talaga ng todo si Vin Diesel sa kanya. Leon Guerrero tuloy. 10 hektarya diyan sa Pogong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako diyan, pwede ako mag-resign bilang senador. Dahil hindi ko po... Talaga lang Kala mo siguro naliliitan to kay Vin Diesel. Papayagan na masisira ang pangalan ko rito. 3 taon ako naging vice governor ng Pampanga, 3 terms akong governor ng Pampanga, paging 3 terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro kung mapapala rin din ako sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito, pero hindi ko sisirain ang pangalan ko rito. Alam mo, Leon Guerrero, hindi lang si Atty. Toto Kausing ang sumisira sa pangalan mo na sinasabi mo, lalo-lalo na kay Ka-Percy, Hindi lang sira, talagang durog na durog ka doon, no? Pero hindi ka lumabas sa Senado. Siguro nalilitan to kay Vin Diesel. Hindi na Toto Kausing, Baka nalilitan sa'yo to. Oo. Pero ayos kay Atty. Toto Kausing, uunahan na raw niya sampahan to ng kaso Totoo lang. May mga dokumento siya Ito ewan ko ano meron dito Tagal ka na pala pinasweldo ng gobyerno, Leon Guerrero, no? Malaki-laki na abono ni Juan de la Cruz sa'yo. Oo. Committee de Silencio, Yan ang ang alam kong hawak nito Pero yung pala, siya ng game and amusement. May sports pa, tinanggal na raw sabi ni Atty. Enzo yung sports Game and amusement na lang hawak nito Mga sabong, isabong, yan, ganyan, Pogo, isa raw yan, oo. Maraming rin to si Lito na to. Pero alam mo, kalat ni magaling sa chipa ito. Si Lorna Tolentino ng nito ngayon. Pinapangarap niyang maging kanya. Milani Marquez, kalayo talaga. Kalat ni kay. Tinataya ko po ang pangalan ko rito. Kasi masyado na akong na-involve. Kasi lahat po ng nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, nai-involve ka ba sa Pogo, sa Pora? Di ka ba nahihiya naman yan sa ginawa mo na yan, Leon Guerrero? Sa tagal mong nananahimik, ngayon ka lang lumabas dyan para ka magsumbong dyan. Ay, nako. Mag-comment po kayo dito kay Leon Guerrero, Ito, babasahin kayo. Konting comments lang, at magkukulab na po tayo. Magandang comment nyo sa akin, Senator Lito Lapid, nagtataka lang po ako. Sambayang Pilipino, taga-Porac po kayo, pero hindi nyo po alam na may illegal na pogo sa sarili mong bayan? Nagtatanong lang po kami. Isa, anong husay sa aksyon ng baril pulpul naman sa Senado? Patay tayo dyan. Ito isa, first time nagsalita si Senator Lapid, kala ko PPN. Kung titindi nyo,
Para kayong Rocky Warriors din Ito. Vote Sir Toto Kausing for Senator, then nuclear bomb man. Vin Diesel na, nuclear bomb man pa si Atty. Toto Kausing Kapag sumabog, wala nang makakapigil pa. Believe me, this guy is a Lord God sent to the Philippines to fight. Ito ang mga comments dito sa vlog na to ni Atty. Enzo. Bari naging vlog nito si si Leon Guerrero. Ito isa. Investigate all the assets who work for your government. Start with your immigration all the way down. Ito naman isa. Huwag na kasi tayong bumoto ng mga artista. Ito isa. Wala namang umaamin sa mga opisyal ng gobyerno kapag pinaparatangan ng mga protektor ng Pogo, di ba? Bistado ka na, Senador Silencio. Eto naman isa. Pareho lang kayo, Senador at Mayor, pera-pera. Eto isa. Ina ko po, hindi po protektor ng Pogo si Leon Guerrero. Laki po siya sa farm at anak ng kasambahay. Tama na. Hindi ko kakayanin to. Mas malupit yata sa Rocky Warriors itong mga nagko-comments dito kay Atty. Enzo, aanimbaga, Leon Guerrero. Kung hindi ka pala kinontent ni Atty. Toto Kausing, hindi ka pa magsasalita, nakakadalawang taong ka na, at malapit na, tatakbo ka na naman sa 2025 kamo. At least narinig yung boses mo, hindi na panis yung laway mo, di ba Leon? Magkulam na po tayo. Yung nagsabing i-content ko po to si Leon Guerrero, na-i-content ko na yun nun. Pero palagi ko lang baka naliliitan kay Vin Diesel to. Sa dami na tumitira rito. Pulutan nga ni Ka-Percy ito to. Ay nako. At pag pinupulutan ni Ka-Percy ito sa vlog niya, hindi ako parati kong pinapanood si Ka-Percy ito to. Sumasakit ang tiyan ko sa katatawa. From magsalita ng English, lahat talagang grabe rin kung pulutanin ni Ka-Percy ito si Leon Guerrero Pero hindi siya umiimik. Pero dito kay Atty. Toto Kausing, hindi ka siya may-ari. Atty. Pero may Leon, may katibayan si Atty. Toto Kausing Kaya palagi ko makikita kayo sa gusto mong mangyari. Gusto mo ba kayong maghaharap ni Atty. Toto Kausing? Sige. Pagbibigyan ni Atty. Toto Kausing ang iyong kahilingan, patawag mo sa Senado. Total, gusto mo niya sa Senado Diba? Magkulab na po tayo mga boss. Sheila Santos, shout out, Karox, kumusta na? God bless you. God bless, Sheila Santos. Sumagot si Kalatni, God bless you din. Mabuhay ka. Sabi, Federico Mandak, shout out. Sabi niya. Bakit ibinabalita pa nila? Dapat hulihin na agad. Ganyan din sinabi ni Rimulya noon. Paglabas ng warrant of arrest, biglang hindi na makita. Diba? May mga raid, kunwari, na ginawa. Wala namang nangyari. Tapos ngayon, ayan na naman. Kung ayaw pa huli ng buhay, ay hulihin ng patay. Puro pa press release na naman. Kayo, dagdag papogi na naman yata ito sa ICC. Para sabihin gumagana ang hustisya sa Pinas. Galing talaga din Federico Mantak. Sabagay, lahat naman magaling Wala po akong makitulak kabigin. Puro pang kabig. Totoo. Lalong-lalo na si Tia Deli at si 3JC Hope. At si Michael. Michael, may konti lang mag-comment yun, pero malupit din, no?
Kalat niya. O, lahat. Inaaliw lang tayo. Narinig na namin yan. Upakan nyo na. Anong negosasyon pa gusto nyo? Kayo ang magbigay ng ultimatum. Huwag yung kayong nagsasabi na willing kayo sa negosasyon. Ano ba yan? Kung susuko yan, noon pa. Mahigit 1 taon na. Magtrabaho kayo. Huwag puro papogi lang. Mainit ang ulo ni Federico Mandak. DOJ. Simpleng-simple gagawin niya. Alam niyo na palukudasan eh. Binibigyan ka namin ng media ora para lumabas na nakataas ang kamay. Siguro itong DOJ, hindi ba kayo nanonood ng pelikula? Tiago, sumuko ka na, Tiago! Kung hindi, papasukin namin. Hindi ako susuko. Sabi ni Tiago, bakit? Si Binong ako, hindi ako si Tiago. Naliligaw kayo, mga pungas. Alam niyo nangyayari sa Pilipinas? Parang pelikula po. Napasok po ng sindikato ang bansang Pilipinas. Oo. At ito nangyayari dito kay Alice Goo na to. Totoo. Itong Alice Goo na to, phone lang ito, kumbaga sa chest phone. May mga opisyalis sa likod dito, tutulak siya. Kaya yung sasabi niyang attorney niya, ewan ko sana mali ako. Sabi attorney niya na sa susunod na hearing, appear na to si Alice Goo. Malamang sa alamang, wala na yan. Kasi nga, yun ang sabi ko, alam na ng mga senador na nagsisinungaling itong si Alice Goo. Hindi pa ninyo na-contempt. Ngayon, wala na yan. Sana mali ako Sana lumitaw nga sa susunod na hearing nyo. Kalat ni Baya, shout out. Basta mukhang kabayo, malakas, patay tayo dyan. Ito naman, kalat ni Baya. Bayag. Wala palang bayag ang DOJ na yan. Puro lang forma at kahul. Wala namang nagagawa. Nakachinelas lang pala ang kaya ng mga ito. Mga ungas. Yun. Nagalit naman si kalat ni. Erlinda Aquino, shout out Kuya, kaya nga ang mga naiwang pamilya ni Percy ay nagpuntahan na sa ibang bansa dahil nakikita nila na walang mangyayari sa pagpatay kay Percy Lapid. Sumagot si Chupista Bonao. Good PM kuya at sa mga ka-warriors. Ano ba yan, Mr. Atras Este, Mr. Abante? Ano ba yan? Kahit ba isang tao lang ang namatay, kung di naman makatao ang nangyari sa pagkapatay, di pa ba pwedeng parusahan? Hindi ba pwedeng parusahan yan? Ano pa kung higit pa sa 1 o 10, 20, 100 o 1,000 pa hindi pa pwedeng managot na sila sa nakaraang madugong drug war? Ano naman kung konti lang, bakit pag nahuli lang 1 kilong mangga? Bakit pag nahuli lang 1 kilong mangga, kulong, bakit ito? Binibigyan pa ng katwiran. Gusto ninyo pang ipakita sa ICC na gumagana ang hustisya sa ating bansa. Ay naku po ICC, mawalang galang na po. Tuluyan nyo na pong hulihin ang mga tunay na may sala. Lord, maawa na po kayo sa mga naging biktima nila. At kayo po ang bahala sa mga buitre at halimaw sa aming bansa. 3J Shop, shout out Makaligtas man sila sa batas ng tao, pero sa batas ng Diyos, di sila makakatakas. Totoo yan, my friend. Yan ang parati kong sinasabi. Hello, Miss Akira Milus. Wishing you blessed Sunday. Ingat at magpakabait ka palagi. Sabi ni Kalat ni. Shout out, Akira. Kalat niyo, good evening Karoke. Basta bakbakan mo ng bakbakan Karoke. Huwag kang susuko. Hello mga bear, okay lang si mama. Erlinda Aquino ulit Kuya, bakit pag ordinaryong tao pinasusupuena nila? Bakit pag sila tutay at kalbo, ang sabi ni Atras kung gusto lang nilang umatin? Masyadong unfair ang hustisya natin. Mali ko kay Atras, kay Abante.
ano raw kung ano-anong pinagsasabi niya eh. Oo. Ginagalang daw niya. Oo. Ginagalang mo, siya lang pinaka-utak niyang, kaya nga Duterte drug war eh. Daming nangamatay, nandiyan sa harapan mo ngayon, yung mga nangamatay, namatayan, nag-iiyak sa harap mo eh. Nirespeto mo pa rin si Digong at saka si Bato. Ha? Atras? Ay, abante. Ay, ako, Lord. Kaya lahat ni Bayo ulit. Drama. Puro lang drama yan. Wala tayong mapapala sa mga investigasyon na yan. Magtanim na lang tayo ng mais at kamote. May aanihin pa tayo. Saan tayo naman magtatanim, Kalat? Meron ka bang farm? Ha? Hi, may Villapando. Shout out. Ha? Magising na kayo, mga DDS. Pansin nyo ba? Wala nang mukhang maihaharap sa bayan. Ang mga puon ninyo, lahat nagtatago. Kibuloy, Digong nyo, Bantag, Roque at Bato. Erlinda Aquino ulit oh. Kuya, napakamalas naman natin nung nakaraang administrasyon. Mamamatay tao at napakawalang hiya. Ngayon naman, ang ating presidente ay bulok at napakahina din. Sobrang malas, ano? Erlinda. His Excellency! Nagkakagulo na. Yung Pogo. Magsalita ka naman. Ha? Ano yan? Committee de Silencio na rin ba? Pagdating sa mga problema ng bayan? Ha? Alberto Olaero, shout out, Karoke. I-post ko muna sa messenger mo ang Itok-Itok Sara Duterte. Ang vlog ni Top 1. Makapanood mo si Itok-Itok Karoke. Oh. Daisy SM Magallanes, shout out. Bakit ba nila ina-announce na alam nila kung saan si Bantag? Di nakapaglipat na uli ng taguan yan. Maniniwala lang ako pag nahuli na nila si Bantag, hindi na kailangan i-broadcast pa. Gandang gabi po, watching from Turin, Italy. May ewan ko dito. Norms, shout out. Mismo. 3JCO po. Sumagot. Una, gusto ni DOJ kumulo ang dugo natin sa galit. Ito ka na naman. Pangalawa, nagtatawanan lang ang mga yan. Pinaiikot lang tayo. Pangatlo, nang aasar ang mga yan para mainis kay BBM. Taktika nila yan para mag-give up na ang tao kay BBM. Hay nako, hindi lahat ng Pilipino mangmang. Bimali ko ba dito sa DOJ na ito? Ewan ko rin dito kay His Excellency. Lilijang sumagot. Para makasibat na si Bantag, delikado pa ang nagtip sa pinagtataguan ni Bantag. Ay nako, ginagago na talaga ang mga nanonood sa ng telenovela ng Pilipinas. Ay nako. Konting tiis na lang mga friend. Pagdating nung warrant of arrest ng ICC at talagang wala na. Walay na. Ano kaya magandang mangaral na lang kaya mangaral na lang kaya tayo. Parang pero yung pwede namang mangaral sa vlog. May mga pastor. Pero hindi tayo gagaya sa ibang pastor Hindi ako pastor. Pero alam ko ang takbo ng buhay. Totoo lang. Oo. Doon lang ako sa 10 utos ng Diyos. Sapat na po sa akin yun. Matupad mo lang yun Siguradong makikita mo na lumikha, di ba? Ba't pa ako magbabasa ng Biblia na yan? Pero yun nga. Ewan ko, marami silang pero mostly yung nagbabasa niya sa totoo lang. Mawalang galang na po doon sa mga lehitimong kagaya nila Pastor Jun Lago na mawalang galang na sa inyo. Pero marami hong nagbabasa niyan na yumaman. Oo. Kagaya ito si Kay Bulog na to. Pero yung Kay Bulog, ko sa Biblia niya nababasa yan.
Putik yan. Tuloy na natin to. Andres. Ito. Andres Anario, welcome to the club. Mga mapoporma lang tong nasa justice system natin eh. Akala mo napakagagaling pero tila mga inutil pag ang huhulihin ay malaking tao. Walang keteponin talaga ang batas natin dito. Wala keteponin talaga ang batas natin dito. Mayayabang lang tulad din ni Digong. Ted, shout out Ted ha. Sobra-sobra na ang pagkukonsinti ng ating batas sa mga kriminal. Tulad na sinabi ni Clavano na ating narinig sa vlog ni Karoke. Alam ng DOJ na isang taon nang nagtatago si Bantag. At malamang alam nila kung nasaan ito. Pero yun nga lang, hindi nila pwedeng hulihin dahil magpapakamatay daw. Parang bato rin pala itong si Clavano. Ang sinasabi ay walang kwentang palusot, di makatwiran. Mas mahalaga pa ang buhay ng mga kriminal kaysa sa inosenteng pinapapatay. Sana para hindi halata ang kabubuhan mo, Clavano, ito sana ang sinabi mo. Ipagbawal ang shoot to kill sa mga kriminal. Ipagbawal ang pagpapatay ng kriminal. Kung siya'y huhulihin ng batas at isa batas na hindi lalagpas sa isang taong palugit ang pagtatago ng mga kriminal. Walang iya namang Clavano. Bakit di pa kayo mag-resign ni Remulla? Anong ginagawa nyo dyan sa DOJ? Kayo ang dapat hulihin. Hi, Ted. Ano to? Andres Asanario ulit to. Asanario ba to? Asanario? Ni wala akong walang mapapala ang investigasyon na yan sa kamera. Bakit ikamo? Untouchable na sa batas yung iniimbestigahan nila eh. Hindi nga nila mapa-attend dyan. Kaya wala yan. Aksaya lang ng panahon. Yang wala ring resulta. Tawa na tawa si Andres. Oh. Yun nga alam ko dyan eh. Ano iniimbestigahan nyo dyan? Drug war ni Duterte drug war. Tapos di ba pa-attend yung... Ay, blood din ako sa inyo, mga DOJ kayo. Elizabeth Iscario, shout out. Good evening, Sir Rox. Ibang klase talaga ang sistema ng hustisya natin. Isipin nyo, wanted na yan si Bantag at alam na nila kung nasaan ito, pero ayaw pa din nilang itong hulihin at gusto daw na mag-usap sila. Wow, ano ba itong DOJ na ito? Pinoprotektahan nila yung isang kriminal. Hay, nako. Baka raw mapatay nila. Sayang. Mababawasan ng kriminal. Ay. Anak ng putik yan, no? Elizabeth Iscario ulit, oh. Ito naman kung Abante. Ano yan? Protector ata ni Digong to. At malamya ang dating nito sa mastermind na EJK na si Digong at Bato. Dahil ba sa takot din ng taong sa DDS ni Digong? At baka ma-riding in tandem. Useless yung hearing na yan sa EJK kasi nga, yung mastermind nito, ayaw niyang ma-involve. O diba? O diba, sir? Ano yung ginagawa nila? Paborito kay Digong. At para nga naman masabi ng international community na may hustisya dito sa ating bansa. Ayun nga. Halatang mala Duterte din itong Abante. Kawawang pamilya na gustong magkaroon ng hustisya. Moro-moro lang palabas niyan. Diba, Sir Rox? Yun nga sinasabi ko. Pero ba na investigation Duterte drug war, wala si Duterte? Ay, Abante. Ha? Kaya yun nga pa ulit-ulit do. Yung pong mga nabiktima, mag-prayer rally po kayo. Tulungan nyo po ang inyong sarili. Sa klase ho ng takbo dito ni Abante, wala ho to. Ang iniimbestigahan ho yung mga pulis. Sino ba yung mga pulis? Yun ho yung mga tumanggap ng kautusan. Sana nga naman yung mga pulis magsalita na rin. Ha? Oh. Kung ano. Ang laki ng premyo eh.
5,000 yata per ulo. Oh, nang mapapatay mo. Oh, ang daming ha? Kaya talaga napakadelikado pag lalakad-lakad ka sa gabi at nakakursunadahan kang gawing pulutan. Simple lang naman eh. Oh. Kagaya Ian de los Santos, nakaluhod na raw eh, di ba? Meron pa yung nalagyan ng baril sa kanan, sa kaliwa, yung pala kanan, yung pala kaliwete yung tao. Grabe ho yun. Pero yan nga, sabi nga ni Abante, kailangang irespeto natin si Digong at saka si Bato. Putik yan. Ewan siya. Ted. Si Ted to, Ted na naman. Sabi ni Ted, atras Abante, magpadala ka na lang, magpadala ka na lang kung gusto mong ng hostess. Kung gusto mo ng hostess ka, bobo. Sasabihin mo pang kukunti lang ito. Kung ikaw ang nasama sa sinasabi mong kukunting napatay, anong masasabi mo? Ariel Blanco, welcome to the club. Sarap din batukan ni Clabano. Hindi ba? Anong naisip kaya nun? Nagpa-press con para sabihin niya, alam na nila kung nasa si Bantag. Ay nako. His Excellency, baka pwedeng may advisor ka ba dyan na kung sino dapat mo na sibakin dyan sa yung mga nakapaligid sa yung kabinete? Mario Joseph, kaya na itong ginagawa na itong DOJ na ito, sa totoo lang. Alam na pala ako, His Excellency, ayaw pang damputin. Bakit? Nagpa-press con pa. Ladies Anita, shout out. Aabutin tayo isang oras dito, di bali na. Good evening po, Sir Rox. Ang DOJ prosecutor, matagal na nilang alam nasaan nagtatago yan si Bantag. Ayaw hulihin ng prosecutor nga ng DOJ. Nakapagpatayo na nga daw ng hotel niya na sarili, kailan lang takot ang DOJ prosecutor. Ito si sabi nga ni Bantag ba't ako tuturo mo? Ikaw tong mastermind dyan eh. Nagtuturuan pa sila noon eh. Nung wala pang arrest warrant yata si Bantag, di ba? Ladies Anita ulit Ang tinuturo ni Bantag na mastermind, si Rimulya. Yung pagpatay kay Percy Lapid. Si Duterte shit dapat nang ikulong para tumahimik na ang Pilipinas. Abay, pinagtatanggol pa nga ni His Excellency. Ayaw niyang papasukin daw. Ewan ko. Ladies Anita ulit Sir Roque, balita pa nga ng gwardiya. Ang gwardiya ni Bantag ay nasa 800 na puro military. God bless Sir Roque. Good night po Sir Roque at sa labing wife mo po. At sa labing families mo po. Nasa Bataan lang daw si Bantag sa sarili niya na Golf Country Club. Ayun, sa balita po. Matagal na. Marilo Pabianak, shout out Good evening po tay at sa mga ka-warriors. Hay nako po, ito po tay. Napaka-unfortunate naman po natin sa mga opisyal natin. Tila puro wala sa hulog. Parang iniinsulto at nagyayabang sa mga interview. Bakit di muna gumawa ng positive bago mag-press con para naman di ma-stress mga Pilipino? Masyado na ba nilang tinatanga mga tao? Dapat kasi kay atras magpastor na lang kasi tila nagkukunwari lang siya na nakikisimpatya pero maliwanag na makadigong voice din siya. Kaya wait nyo maluklok sa Senado si Atty. Toto at gigibain yan ang mga style nyong bulok. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless. Marilo Pabian. Ladies Anita ulit Sir Roque, ang sweet naman yan ka-warriors na palaging sumasagot sa aking komento. Have a restful night my friend. Sleep well ka din. Keep healthy. Eat the right foods to eat
para bukas masigla tayo uli sa programa ni Mr. Roque. God bless tayong lahat palagi. Kita-kits tayo uli bukas. Oo. Ladies Anita ulit, oh. Sir Roque, balita ako si Sara Duterte Shit, naglaslas ng liig, kalat sa balita. Kalat na sa balita, hindi sinabi bakit naglaslas ng liig. Baka nasabit sa sampay. Sabi AJ, shout out ka, Rox. Naging butante pala ni Duterte ang mga pinapatay niya. Kawawa naman. Ganun ba yun? Atay tayo dyan. Librado Ludovico, shout out. Ano pang hinihintay? Eh di sugod na mga taga DOJ o baka naman naghihintay kayo ng pagputi ng uwak. Ewan ko, Librado. Ang tinagulat ko, kaya ako kinuntin, ha? Nag-press com pa. At sinabi, alam na raw nila kung nasaan si Bantag. Putik yan. Jadi Bigod, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Tama ka, kung hindi pa huli ng buhay, hindi na nila huhulihin. Anong klaseng batas yan? Tapos sasabihin nila, gumagana ang batas sa Pilipinas. Ito namang si Abante, halatang panig din sa mga Duterte. Dahil hindi niya kayang ipatawag yan. Ang hirap sa atin kapag ang gumawa ng krimen ay malaking tao at malakas sa gobyerno, ay hindi nila kayang arestuhin o kasuhan. Only in the Philippines. Tama ka dyan, Johnny Bigud. Andy Lozada, shout out. Nakay Dutae, paano huhulihin? Nabi mo ba? Pero alam mo, yung raid ng Pogo sa Porac, talagang ito, tadya, search warrant. Ganun ang dapat na gawin doon sa Kingdom at saka doon sa Kinalalat. Wala eh. Pagdating sa Davao eh, kayo binobomba ng tubig. Utik yan. Galing nung paok ba yun? O, yung mga paok nagpumasok sa Pogo, sa Porac. Oo, talagang lahat. Talagang hinalugog yung buong 10 hectares. Oo. Eh, dito kay Bulog eh, wala eh. Ha? Parang nag-house tour, sabi nga ni Batang Manila Toits, ha? Mantakin mo yung bantag na yan. Nung hindi pa lumalabas ang warrant of arrest, nangangabayo pa sa Baguio. Oh, naka-attend pa nung anak niya, graduation niya, o di ba? Ha? Tatakbo pang araw, senador, di ba? Tik yan, oo. Paglabas ng warrant of arrest, wala na. Oh. Kasi simple lang, popostihan lang eh. Cassandra Daisy, shout out ha. Sabi niya, huwag na kayong kumilos, DOJ. Ang espiritu ni Percy Lapid ay nasa lupa na kumikilos na sa katotohanan ni sa katauhan ni Toto Kausing at mga matitinong Pilipino sa tulong ng Diyos na dakila. Karumal-dumal ang kanyang pagkamatay pero ang may trabaho na ikulong ang mga may sala ay makupad at walang confidence. Paano natin madidepend ang West Philippine Sea kung dito mismo sa loob ng bansa natin ay di kayang ikulong ang may sala? Lahat ng sinabi ni Percy Lapid ay nagkakatotoo. Totoo yan, Cassandra. Cassandra Daisy ulit. Masaya pa rin si Percy Lapid dahil nasa social media ang mga vlogs niya. Ibig sabihin, may saysay ang mga content niya. Hindi tulad ng mga namatay dyan, nakawatan. Walang silbi ang naging buhay sa mundo. Bagkus nagpahirap pa sa ating mga Pilipino. Totoo yan. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox. God bless us Sunday and always. God bless Raul Villanada. Raul Villanada ulit oh. Ayan na naman tayo. Halos alam na natin ang sagot. Sa madaling salita, hindi na mahuhuli si Bantag. Wala nang hustisya si Kapersi. Kawawa naman ang pamilya. Totoo yan, Raul. Sinasabi na nga ng Labano, diba? Paano namin uhuli ni Kayan hindi naman ikapapahuli ng buhay. Kaya kakausapin na lang namin na sumuko. DOJ ba yan? Raul Villanada ulit oh. Congressman atras, hindi ka iboboto ng mga kaanak ko sa Pandakan forever. Raul ulit oh. Puro panloloko mga taong ito.
wala ka nang makakatas na totoo. Kaya sa mga tanga niyo na lang iukol ang mga paliwanag nyo kung atras. Raul Villanado ulit ito. Lapid, nanukin ngayon, buko ni Ching Kekat, totoo kausing, luwa ka ng piano. Di ko alam yan. David Adin Mendoza, shout out Hindi po Karox. Hi po Karox at sa mga Rocky Warriors. Good evening po. Tawa-tawa. Alam pala kung nasaan si Bantog Esteban Tagpala. Ang tanong, magkano ang lagay sa kanila para magbulag-bulagan sila para hindi hulihin si Bantag. Sino po ba ang nagsasalita? Ay, si Bene Atrasabante pala ang nawalang kakwenta-kwentang kongresista. Pero niniwala po ako na mahuli din yan si Bantag sa tamang panahon. Pwede. Pero ako, kung malabo sa tingin ko. Kung talagang gusto hulihin yan, nung pa sana, alam naman ng DOJ na magkakaroon ng warrant of arrest yan, bababa. Dapat yan, pinostehan na yan. Pagbaba ng warrant of arrest, pupulutin na lang. Wala Baka nga Hello, friend. Bababa na yung warrant of arrest mo. Tago ka na. Akala ko, pinabayaan nyo na ako tago na. Otik yan. Ay! Buhay. Friend, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss Friend, Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia. Brother Eli Asisio. Eman Escalona, nak, shout out Sabi ni Friend Shervin. Hi, nako, Sir Rox. Ano ba ang bago? Lahat naman po ng mga fugitive natin, high value target right in front of their eyes. Hinuhuli ba? Di ba hindi? Hinahayaan muna nilang magkukuda sa press ang mga yawa. Pag nakapagtago na, saka pa nila ilalabas ang warrant of arrest. O, di ba, Sir Rox? Nakakatuwa ang mga inutil na yawa. So, ano pa po ang bago? Tawa ka ng tawa dyan, Tia Delique. Ay, nako, Sir Rox. Puro po kengkoy at malupit na patawa lang po palagi ang ipinagbababanat ng sinasabi nilang hustisya daw po. Sabi daw ng mga magigiting nating mga taga-DOJ, nako po, Sus Mariosep, mga ingkong. Manong kami nga, tigil-tigilan ninyo. Nga ano po, pati naman tong si umatras, umabante. Isa pang malupit magdadali. Ano daw? Nako po, isa ka pa namang ingkong sa mga pinagbabanat mong puro wala namang saulog. Walang kamatayang puro pahiring. Tapos na ang giyera, Sir, ano po? Kuda ka pa ng kuda, aabutin ka na ng siyam-siyam. Wala ka pang naririsolba dyan sa sinasabi mong hustisya. Mananagot ang dapat managot. Wow Manong, kami nga tantanan mo niyang mga pasakali mong bulok. Nag-uubos ka lang po ng oras, pera at panahon sa mga puro pahiring-hiring mo kuno. Pustahan po tayo, ingkong. Ang ending po ng palabas mo, ano pa? Di as usual, katulad din nung sa iba, isang malupit na nganga. Mga akusado, may napanagot na ba? Di mo nga mapa-attend yung hearing yung subject mo. Asa ka pa talaga ng hustisya. Ay, nako, Sir. Manong, tigil-tigilan mo na. At nakakaumay na po. Ikaw po ay umuwi na lang sa inyo. Matulog ka po. Malay mo. Baka sobrang sarap ng tulog mo. Katabi mo na pala si Taning. Ay, nako. Ewan nga sa'yo. Yawa ka. Bahala ka sa buhay mo. Sana, galingan mo pa. Dahil sa itotoo lang, Sir. Wala kang kalatoy-latoy. Bakit sa dami ng matatalino, mahuhusay, marurunong talaga na sa batas? Bakit kayong mga hinduropot na buwisit ang nandiyan at ang nakalusot at nakaupo na puro wala namang mga silbi? Ay, nako. Mga apo lakay.
Mga nakakaubos talaga kayo ng pasensya. Puro kayo konsumisyon para sa taong bayan. Pwe, mga buwisit, impong basyang lalayas na po muna. Ito naman siya. Bago pa po ako tupakin ng tuluyan, mga buwisit, ang sa inyong pong lahat, tunay pong nagmamahal. Di po umaatras, palagi pong abante. Ito po ang asungot. Super sweet niyong Tia Deli. God bless po, Sir Rox. Huwag pong mawawala ng pag-asa. Di po tayo pababayaan ng Diyos. Totoo yan. Parang sundalo lang. Habang nasusugatan, lalong tumatapang. Parang kabitenyo lang. Mas malamang sa alamang. Kami ang hari ng sablay. Peace lang po. Huwag init ulo. Ang magalit, pikon, talo. Patay tayo dyan. Al-Ulalia, shout out Ay, mag-iisang oras tayo, boss. Posibleng marami pang perang inilalabas si Bantag para pansuhol sa mga aresto sa kanya. May mga military personnel daw na nagsisilbing security ni Bantag na kabaro ng mga arresting officer. Sa dami ng atraso ng bayan sa bayan ni Duterte, ang respeto ay di na dapat umiiral. Good day, Sir Rox, sa mga warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Rodelia Alpilor, shout out Ay, Sir Rox, ala na pala bakit di pa nila alam na pala bakit di pa nila hulihin, dinadaan pa sa balita, parang binibigyan pa ng pagkakataon na magtago, puro satsat mga yan, ginagawang tanga, mga taong bayan, lalo na mga naulila ni Kapersi, kabuisit mga yan, totoo. Alahin mo nag-press con, patawag ng ganun, yun ang sasabihin mo, klabano, putik yan, no? Ruwena Yanga, shout out. Hanggang puro salita lang ang mga nasa gobyerno, mga bagtit. Yoga dyan, Ruwena Yanga ulit, It's up to them. Sira ulo din to si Abante. Abay, obligay ninyo. Dapat kayo ang masunod. Gaya niyan, di mo ala kung kailan matatapos. Abay, huwag kayong mag-aksaya ng oras, kuryente, pera ng taong bayan kung atras. Hindi raw niya alam kung kailan matatapos, di ba sabi mo? Sabi niya, di ba mga boss? Mantakin mo. Huwag nang pati mo. Pero matatapos daw. Okay, di nga kailan. Anak ng pati mo. Michelle Edwin, shout out. Hawak pa rin digong ang bola. Sana mali ako. Gising na kasi, Bleng-Blong. Masyado na tayong mabaho sa mundo. Yun nga. Tulog ba, Michelle? Tulog ba si Bleng-Blong? Kung ganun natutulog ng dilat pala yan. Kala ko gising kasi nagsasalita pa o nananaginip ng gising. Ganun ba? JC ulit Gusto ko mali ka, sinabi mo. Kahabag-habag ang Pilipinas sa mga kamay ng halimaw, sabi ni Kuya JC. Federico Mandaco. Na-comment ko na noon, palabas lang yung ginagawa nila Abante. Hindi naman nila kayang ipatawag yung mag-among bato kasi takot sila at kailangan pa rin nila ang boto ng mga DDS. Yun lang yun. Anong akala nila ganun ka lang kababaw ang ICC? Para maniwala sa drama nila, very professional ang ICC sa kanilang investigasyon. Oo, Federico. Pero yun nga sinasabi nila, pinapakita nila sa mga tao na nag-iimbestiga kami, Shirley Jaisel, shout out. Naku, conference na naman. Hulihin yun na kasi, sinasabi pa kasi na alam na ninyo kung saan, di hulihin na ninyo, lalo yung magtatago, hindi yan susurrender. Naku, ano ba namang mga DOJ na to? Hay, nako. Ewan nga ba kung ano naisip ito si Clabano, no? Alam na raw nila, putik yan. Jun Lagon, my friend, shout out. Pastor Jun Lagon. Jeff Ramos na shout out, Sabi ni 3J Siopo. Ay, alam pala ng DOJ kung saan nagtatago si Bantag. Bakit di hulihin? Mas matalino at equip ba ang mga kriminal kaysa gobyerno na nasa kanila ang lahat ng means?
and technology to catch a criminal. Ano ang ginagawa ng Intel pa nyo? Naku, Sir Rox, napaka-inutil ng DOJ. Galit ka na naman, 3J Siopke. Ha? Pero sang-ayon ako sa'yo. Ito, namumula ako sa katatawa, mga boss. 3J Siop ulit to. Kaya nga, Sir Rox, ibig mo sabihin, ang gobyerno pa ang mag-a-adjust sa kriminal? Yun ang gustong mangyari. Narinig mo naman ang sabi ni Clavano. Alam naman natin lahat na hindi papahuli ng buhay yan. Kaya makikiusap tayo na magpahuli siya ng sumuko siya ng mahinahon. Buisit. Ayaw sumuko ng buhay. Kaya hintayin na lang daw sumuko. Kung di ba naman isang damakbak na mga ewan itong DOJ, what kind of logic is that? Hindi, 3J Shop ka. Kung mo ayaw hulihin na ayaw sumuko ng buhay, ayaw sumuko ng buhay, yung mga plano ng DOJ, hintayin na lang nilang mamatay. Ang tanong, kailan? 3J Shop ulit, Yang si Abante, isa pa yan. Saan bang planeta galing itong mga kongrestong na ito? Respect. What respect are you talking about, Abante? Respect is earned. At respeto ba sa tingin mo si Digongyo? Oo naman. Parati niya sinasabi yan. Seryoso. Respeto ba siya? Aray ko. Si Bato, respeto? Wala nang inanod na ng bahang utak nitong si Abante. Ba't naman nasama yung baha? Ikaw naman. Naaalala mo siguro yung panahon natin, panahon mo sa Quiapo, pag may baha, may tawag ito. Kumikita yung mga ugoy-ugoy, naglalagay ng tulay na gano'n para wag mabasa yung sapatos na estudyante. Ang hulog lang doon sa piso Piso lang nun, mura lang. 3J Shop ulit Hindi po aapir yan Digongyo na sa Congress. Kung si Kibuloy nga, tigasin. Yan pang si Digongyo. Mga salot kayo sa ng lipunan. Hay, naku, Sir Rox. Nawawala ang pagiging demure ko. Ay, Miss Aruba. Ang beauty ko, piperwisyo sa mga hunghang nato. Sakit na bangs, sarap pitikin sa bibig. Ang mga ito, patay tayo. At 3J Shop na naman. Sir Rox, I don't think AJ Reyes means anything wrong. Kahapon ang basahin mo ang comment niya. It seems frustrated siya dahil end of June na at parang walang ni anino ng ICC na dumating. Ang sabi naman noon ni Trillanes June or July. Darating ang ICC dahil may jurisdiction sila. Nakakainip pero konting tiyaga pa. AJ Reyes. Ayan. Mabuti rin yan dahil sila Digongyo hindi yan mapakali. Kasi feeling uncertain sila kung kailan aapir ang ICC. Sabi nga sa English, they are always watching their back. Baka bigla na lang tapikin sila sa balikat. Andyan na din nila mamalayan. Diba? Kaya Sir Rox at AJ Reyes, relax lang kayo. Konting hintay pa, okay? Sinabi mo Lily Chang, shout out Makapag-pulis nga, wala na palang ginagawa ang pulis ngayon. Kotong na lang at bodyguard ng mga politiko. Laya ang mga halang bituka. Takutin mo lang na makikipagbarilan ka at hindi pahuhuli ng buhay, atras na. Kaya lumalaki ang tiyan, walang exercise. Galaw-galaw mga sir. Shout out, Adorasyon Dimaranan, my friend. Mirna Regalado. Mission accomplished mga sir maganda ko naging natin. Masaya ako, nahirapan ako ng katatawa. Totoo lang. Sana naging masaya rin kayo mga boss, no? Hanggang bukas po muli. God bless. Sa wakas, Leon Guerrero,
Wala ka ba, advisor? Wala mo, ginulo mo yung Senado, nag-iimbestiga sa Pogo, bigla kang nag-iiyak dyan. Gandang gabi po, mga boss. Good night. God bless. Dasal, mga boss. Wala tayong ibang panlaban dito kung hindi yun. Ang tunay na judge, ang lumikha ng langit at lupa. Good night.